pusa, nagtataglay raw ng isang makapangyarihang bertud o agimat? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay alamin natin ang bukod tanging bertud na maaari raw makuha sa inyong alagang pusa. Kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang pusa ay kilala dito sa atin sa Pilipinas bilang alagang hayop, gaya ng aso. Makikilala rin ang pusa sa kakaiba nitong lambing, lalo na sa mga nagmamay-ari dito. Bago ang lahat ay kilalanin muna natin ang hayop na ito at kung saan nga ba ito nagmula. Ang pusa na bahagi ng Felidae family ay pinaniniwalaang namumuhay na sa mundo mga 10 hanggang 15 milyong taon na ang nakalilipas. Ang hayop na ito na isang carnivorous o kumakain ng karne ng ibang hayop, nakauri ng tigre, lynx, serval at cougar ay sinasabing kayang mamuhay ng hanggang 30 o hanggang 38 taong gulang. Ang pusa ay isang uri ng hayop na may maliksing pangangatawan, matalas na ngipin at kuko na kadalasang nanguhuli ng mga maliliit pang hayop tulad ng daga. Mayroon silang matatalas na pangamoy at malinaw na mata kahit pa nga sa dilim, at kilalang kilala rin dahil sa tunog nitong meow. Sila ay kadalasang nagpaparami ng lahi o nanganganak sa mga panahon ng tagsibol o taglagas. Alam nyo ba na noong unang panahon sa Ehipto, ang mga pusa pala ay sinasamba? Pinaniniwalaang ang kanilang diyosa na si Bastet ay maaaring nagaanyong pusa, nakahalintulad din ng paniniwala ng mga Griego sa kanilang diyosang si Artemis. Ang pagpatay ng pusa noon ay isang malaking kasalanan. Kung minsan nga at may isang alagang pusa ng pamilya ang pumanaw, ay kinakailangang maglamay ng lahat ng miyembro ng pamilya. At kapag kaminsan din, ay inaahit pa nila ang kanilang kilay bilang tanda ng pagdadalamhati. Sa mga paniniwalang Italyano naman, ang pusa raw ay natatangi, sapagkat mayroong isang pusa ang nagsilang ng kanyang kuting kasabay ng pagsilang ni Maria kay Hesukristo. Kaya noon pa man, ang pusa ay may ginagampanan ng parte sa buhay ng nakararami. Ayon naman sa mga matatandang paniniwala ng mga antingero dito sa Pilipinas, ang hayop daw na ito na pusa ay nagtataglay ng isang mabisang bertud o agimat, na kapag napasa kamay mo ay magkakaroon ka ng kapangyarihan ng sa tagabulag, o hindi ka makikita ng mga tao na may masamang balak sa iyo. Sa ibang banda naman ay magandang pangontra din daw ito sa mga negosyo. Papaano nga ba ito makukuha? Sadyang hindi makatao o makahayop ang sinasabing pamamaraan ng pagkuha ng bertud na ito. Una ay mag-aalaga ka raw ng itim na pusa. Hindi basta itim. Kinakailangang ito ay purong itim at walang bahid ng kahit anong batik. Kapag malaki na daw ito, ay antayin ang mahal na araw. Sa Biyernes Santo ng hating gabi, ay ilagay ang inyong alagang itim na pusa sa isang palayok, takpan ng itim na tela, at ibaon sa krus na daan, sa isang hukay na may lalim na halos isang braso. At hukayin daw itong muli pakalipas ng 1 taon sa parehong panahon ng Biyernes Santo ng madaling araw. Subukan din daw magsama ng isang bata, at kapag nahukay na ang palayok, ay isa-isahing ipakita sa bata ang mga buto nito. Kapag meron daw isang buto na hindi makita ng bata, ito raw ang natatanging bertud. Ang bertud ng tagabulag na mula sa pusa. Itabi raw ito at huwag ipagyayabang. Sadyang nakakalungkot ang pamamaraang ito. Kailangan ba talagang isakripisyo ang inyong alagang pusa para lamang sa bertud na ito?
Minsan ay hindi makatarungan ang mga paniniwala gaya ng isang ito. Ikaw, nais mo pa ba ng bertud na ito? Ano ang iyong opinyon? Dahil para sa akin, ay mayroon pa namang ibang agimat na maari ding magbigay ng kapangyarihang gaya nito. At hindi na kinakailangan pang pati ang buhay ng minamahal mong pusa ay humantong sa ganito. Malapit na ang Semana Santa, panahon kung saan ginugunita natin bilang isang Kristiyano ang pag-aalay ng buhay ni Kristo para sa atin. Sa kabilang banda, ito rin ang nag-iisang panahon sa isang taon na pinakahihintay ng ilan upang masubukan ang bisa ng kanilang hawak at taglay na anting-anting. Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay alamin natin ang kapangyarihang taglay ng agimat na Tres Pico o The Eye. Ang pinagmula nito at ang malalim na ugat ng sinaunang paniniwala ng mga Pilipino sa agimat at anting-anting. Kaya kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Nasa dugo na nga yata ng mga Pilipino ang malalim na paniniwala sa sinaunang mga pamamaraan gaya ng agimat o anting-anting. Paniniwala na
dahil sinasabing mababawasan ang angkin nitong bisa. Medalyon ng San Huwag mo akong tuksuhin sa kapalaluan. At ang sumunod naman ay ang initials na ito, SMQLIVB, na ang basag ay Sunt Malaquae Libas Ipse Venina Bibas. Ibig sabihin ay, inihahandog mo sa akin ay masama, ikaw rin ang uminom ng lason. Kung ating pagdudugtong-dugtungin ang mga initials na makikita sa medalyon, ay ito ang mababasa: Cruz Sancti Patris Benedicti, Cruz Sacra Sit Mihi Lux, Non Draco Sit Mihi Dux, Vade Retro Satana, Non Quam Suadi Mihi Vana, Sunt Malaquae Libas Ipse Venina Bibas. Na ang ibig sabihin sa Tagalog ay, ang krus na banal ng Amang San Benito, ang mahal na krus ang siya kong maging ilaw. Kailan may huwag kong maging patnugot ang demonyo. Lumayo ka sa akin, Satanas. Huwag mo akong tuksuhin sa kapalaluan. Ang inihahandog mo sa akin na masama, ikaw rin ang uminom ng lason. Ito rin ang dadasalin tuwing Martes at Biyernes kapag natapos nyo na itong debosyonan. Gawin ninyo ito bilang pagkain sa medalyon. Ang San Benito ay isang pangkalahatang gamit laban sa mga kapangyarihan sa kaliwa o mga masamang elemento.
Laban din ito sa mga barang o lalang. Ang medalyon ding ito ay gamit pang kaligtasan o iwas sa mga away o gulo. Kapag ka minsan ay mayroon ding dasal dito upang hindi katablan ng bala. Ang medalyon ding ito ay nagbibigay ng babala sa iyo. Kadalasan itong umiinit kapag suot-suot mo ito, o kaya naman ay mayroong papasok sa iyong isipan na dapat mong gawin. Halimbawa, ikaw ay nasa isang paglalakbay. Mayroong panganib na nakaabang sa iyong daraanan, ay bigla mong maiisip na mag-iba ng landas na tinatahak upang makaiwas sa paparating na panganib. Papaano nga ba ito dedebosyonan? Kumuha ng 2 kandila at sindihan sa isang tahimik na lugar sa inyong tahanan. Ang pagdarasal ay dapat nasa puso, taimtim at may mapagkumbabang hangarin, sapagkat sa oras na ito ay hihingi tayo ng gabay sa Ama. Maaring isagawa ang pagdarasal at pagdidebosyon sa medalyon ng San Benito sa mga oras na alas 3, alas 6, alas 9 at alas 12 ng umaga o kaya naman ay gabi, sapagkat ito ang mga malakas at mabisang oras o tinatawag ding dibinong oras. Hawakan ng medalyon ng kanang kamay at ibulong sa medalyon ang mga panalangin ito. At iyan ang mga debosyon, dasal, puder at pakain para sa medalyon ng San Benito. Dignum, isang anyo ng agimat na kilala sa atin dito sa Pilipinas. Ito na nga yata ang isa sa pinakamakapangyarihang anting-anting na natuklasan sa kasaysayan, na nababalot ng malaking misteryo. Ang dignum may isang agimat na gawa sa tanso. Ito ay isang malambot o luno na uri ng tanso na maaring magpabago-bago ng hugis, subalit mananatili pa rin sa orihinal nitong anyo. Tinatawag din itong agimat ng pag-aaway, pinagtagpo at pinagkasundo.
Ayon sa pinakamatandang kwento ng agimat na ito, mayroong tatlong hari na labis na naiinggit sa isa pang makapangyarihang pinuno, sapagkat ang pinunong ito ay nagtataglay daw ng agimat na dignom. Ang sinuman daw na lumapit upang humingi ng tulong ay napapagaling ng pinunong ito. Kaya naman, nagplano ang tatlong hari na tangkaing kunin ang agimat sa kanya. Pinalak nilang gawin iyon sa itinakdang araw. Subalit dahil isa sa tatlong hari na ito ay mastuso at sakim, nais niya na siya ang maging may-ari at mag-angkin ng dignom. Kaya hindi siya sumunod sa napag-usapang araw. Bagkos ay nauna siya at nagtagumpay nga na mapasakamay ang agimat. Subalit hindi naman iyon lingid sa kaalaman ng pinuno. Kaya ipinatawag niya ang tatlo at ipinagkasundo na ibibigay na lamang ito sa kanila sa isa sa kanila na may mas mabuting puso, sa isang kondisyon, na ito ay gagamitin lamang sa kabutihan at pagtulong upang hindi mawala ang taglay nitong kapangyarihan. Sa paglipas ng panahon ay nakatagpo ang mga tao ng kaimahe at kahalintulad ng dignom na ito. Nagawa din sa tanso at inukitan din ng mga imahe. Sa tulong ng orasyon ay ginawa nila itong mabisa. Nakakatulong ito na makapagpagaling ng mga sinasaniban ng masamang elemento. Nakakatulong din ang agimat na ito upang maipanalo ang mga laban sa korte at nakakapagpapagaling din daw ng mga ibang karamdaman. Subalit sa isang maling paggamit ng agimat na ito, ay masamang kapangyarihan ang maari nitong ihatid. Mayroon din namang dignom na gawa sa kahoy. Nasa anyo ito ng krus at isang kahoy na matatagpuan lamang sa bundok ng Nazaret. Subalit paglipas ng panahon ay may isang kahoy na kung tawagin ay kamagong sa Katagalugan ang siyang naging alternatibo ng kahawig daw ng original na bersyon nito. Gamit ang agimat na ito ay maaari mong itapat sa baso ng ipapainom na tubig upang magkaroon ng bisa at makagaling. Gayon din sa sapi at lalang ng mga masamang elemento. Maaari din daw itong gamiting kwintas at ipasuot sa mga sinasaniban. Mayroong mga mabibili sa Quiapo sa Maynila na kagaya ng dignom. Subalit hindi iyon ang orihinal na bersyon nito, sapagkat ang totoong dignom ay nag-iisa lamang at nasa pangangalaga ng mga engkantado. Kapag ito ay iyo raw ginamit sa kasamaan, ay gaganti ito sa iyo na maaring ikaw ay magkasakit at maghirap ang inyong pamilya. Kinukonsagra din ang agimat na ito ng 5 beses sa isang araw upang mapanatili ang bisa at kapangyarihan. Sa makatuwid, ang totoong agimat ay ang kapangyarihang nagmumula sa busilak na puso at kalooban. Kaya naman, sana ay gamitin ng ilang mayroon nito ang bisa ng dignom para sa ikabubuti ng nakararami. Ngayon mo lang ba narinig ang kwentong ito? Iyan ay sapagkat ito ang orihinal na kwento ng agimat na dignom. Ang mga pangalan at pagkakalinlan ng mga karakter ay hindi na nabanggit upang manatiling lihim para sa may mga masasamang nais. Maraming misteryo at hiwaga ang bumabalot sa mga liblib na kabundukan ng Pilipinas. At isa na nga rito ang tungkol sa puno ng sinukuan. Walang tiyak na tawag sa kung anong uri ng kahoy ang punong ito ng sinukuan. Ang tanging palatandaan ng punong ito ay mapupuna di umano na nakayuko ang lahat ng mga halaman at mga ibang punong kahoy sa kanyang kinaroroonan. Pawang mga patay na dahon at mga
itim ng Bicol at sa ilang bahagi ng kabundukan sa Mindanao. Ayon naman sa ilang mga naniniwala sa bisa ng piraso ng kahoy na ito, nakapagpapagaling daw di umano ito ng sakit sa tiyan at may ilan namang nagsasabi na sa tulong ng punong ito ay mapapaamo mo ang sinumang naisin mo sa tulong ng mga orasyon o dasal. Meron ding kaso na ginamit daw ito upang maging invisible o hindi makikita ng mga tao sa iyong paligid. Ikaw, ano sa iyong palagay? Nanaisin mo bang ibuwis ang iyong buhay para lamang makamit ang isang dahon o sanga ng puno ng sinukuan? Marami pa rin sa atin ngayon ang naniniwala sa mga agimat at anting-anting. Isang gamit o proteksyon o isang bagay na pinaniniwalaan nating maglalayo sa atin sa oras ng kapahamakan, kapangyarihan na maaaring nagmumula sa mabuti o maaaring sa masama. Subalit gaano man kalakas ang bisa ng inyong gamit o agimat, kung ito naman ay ginagamit mo sa masama, ang kapangyarihan nito ay tiyak ding mawawala. Kaya sa videong ito ay bibigyan ko kayo ng mga hakbang o pamamaraan kung papaano nga ba pumili ng tamang agimat para sa iyo. Una, pampaswerte. Ito ay karaniwang hanap ng ilang mga negosyante at ng mga namumuhunan upang mas maging malakas ang pasok ng swerte sa kanila. Kaya kung nais mo ng dagdag na panghalina o pampabuena sa iyong negosyo, ang mga gamit gaya ng mga mutya ng langka, mutya ng kalamansi o bulaklak ng tanglad ang mga ilan sa mabisang mutya na para sa iyo. Ang peso sagrado rin ay isang gamit o agimat na mainam din sa pagninegosyo. Subalit upang ang swerteng daladala nito ay gumana ng husto, siguraduhin lamang na wala kayong hawak ng mga agimat o gamit na kumukontra sa bisa nito, gaya ng mga agimat na mayroong kapangyarihan ng kabal o tagaliwas. Pangalawa, protection. Isa ka bang politiko, pulis o sundalo? Malamang ang nais mo ay mga anting-anting at gamit para dito. Proteksyon para sa iyong sarili at kaligtasan sa mga masamang tao sa iyong paligid. Kaya kung nagnanais ka ng mga agimat para sa proteksyon mo, ang mga agimat na may kapangyarihan ng kabal, tagaliwas o tagalihis ang para sa iyo. Pangatlo, pangontra. Ito ay isa ring aspeto na dapat ikinukonsidera sa pagpili ng gamit. Ang mga agimat o anting-anting na maaring nagtataglay ng pangontra o pang-iwas hindi lamang sa mga masamang elemento o espiritu, kundi maging sa mga balis, bati at lalang ng kapwa-tao. Pang-apat, panggagamot. Ang panggagamot na tinutukoy natin dito ay gaya ng faith healer o mga albularyo. Maging sila man ay maaaring magtangan ng mga gamit o agimat na magagamit nila upang hindi sila mabalikan ng mga masamang elemento ng kanilang mga ginagamot. Ang mga agimat na mayroong malakas na poder ang mainam sa kanila. Panglima, pamana. Ang agimat ay sadyang mabisa, lalo na nga kung ito ay nagpasalin-salin sa ilang henerasyon. Subalit kung ito naman ay pamana ay wala ka namang choice. Hindi mo maaaring piliin ang bisa o gamit ng anting-anting na maaaring ipasa sa iyo. Subalit mapipili mo naman kung papaano mo ito gagamitin, kung para ba sa mabuti o para sa masama. Tandaan na ang mga gamit o anting-anting ay pawang gabay at tulong lamang para sa ating mga tao o sa mga may tangan nito. Subalit huwag kalimutan na ang pananalig pa rin sa Poong Lumikha ang pinakamabisa at malakas na proteksyon, agimat at pangontra. Ikaw, ano ang nais mong agimat? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.